81-year-old na lolo nakulong dahil napagkamalan tuloy ang laban para sa kalayaan. Hindi pa nga tapos ang laban para sa kalayaan ng 81 anyos na si Prudencio Calubid Jr., biktima ng mistaken identity matapos maghain ng Office of the Solicitor General ng motion for reconsideration upang baligtarin ang desisyon ng Court of Appeals na nagbigay sa kanya ng kalayaan. Paliwanag ng OSG sa pangunguna ni Solicitor General Darlene Marie Berberabe, nagkamali ang CA sa pagbibigay ng writ of habeas corpus petition ni Calubid Jr. na nagresulta sa kanyang paglaya mula sa 6 na buwang pagkakakulong sa Manila City Jail. Ngunit, sa desisyon ng CA, inihayag na si Calubid Jr. ay biktima ng maling pagkakakilanlan at hindi siya ang tunay na Prudencio Calubid na may kasong robbery with double homicide, damage to properties at multiple counts of murder. Ako po si Annalyn Calubid, anak ni Prudencio Cebu Calubid Jr. Ang tatay ko ay illegal na inaresto ng mga tauhan ng PNP CIDG noong December 7, 2024 sa aming bahay sa Olongapo dahil daw siya ay may warat. Pero ang warrant ay nakapangalan sa isang Prudencio Calubid na napag-alaman namin na matagal nang nawawala simulang taong 2006. Si Prudencio Calubid at ang tatay ko, si Prudencio Cebu Calubid Jr. ay magkaibang tao. Napag-alaman namin, ang hinahanap nilang si Prudencio Calubid ay may patong sa ulo na 7.8 million pesos. Ayon naman kay Cristina Palabay, Secretary General ng Karapatan, dapat na mas mahalagang bagay ang pagtuunan ng OSG kaysa pag-aksayahan ng resources ng gobyerno ang isang inosenteng matanda at may sakit na mamamayan. Si Calubid Jr. ay isang retiradong technician mula sa Olongapo City na may chronic kidney disease, arthritis at gout. Ang tunay na Prudencio Calubid na may kasong kriminal ay isang National Democratic Front consultant na nawawala simula pa noong 2006 matapos umano itong dukutin. At hanggang sa isinusulat ang balitang ito, tinatalakay ng pamilya ni Calubid Jr. ang kanilang mga opsyon kung maghahain ng demanda para humingi ng kabayaran sa damages o pinsalang natamo o magsasampa ng reklamo laban sa mga pulis na umaresto sa kanya.